Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay binabati ko sa inyong misa debosyon bilang karangalan sa ating mahal na ina na siyang salamin ng katwiran. Ipinagdiriwang natin ito minsan sa isang buwan upang lalo nating mapag-ibayo ang ating paimintuho sa ating minamahal na patrona, sa ating pitakasing ang mahal na ina. Bago ang misa, meron kong dalawang napansin. Napansin kong nagbabaga pa ang mga lumang palaspas. Ito ay hudyat na ipinasusunog natin ang mga binasbasang mga palaspas ng isang taon, kasabay ng ating pagsusumikap na ipasunog na rin ang mga kasalanan natin at kahandaan nating tayo'y malagyan ng abo sa ating mga noo, tanda ng ating pagsisisi, tanda ng pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma. Hindi ba't ito'y napagandang alay sa Panginoon? Ito ang isa sa mga tanging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yung sunugin natin sa apoy na impyerno ang ating mga kasalanan upang ito'y hindi na muling mabuhay, upang ito'y masunog na at matulad sa mga abo na pwedeng hipan ng hangin at ito'y maglalaho. Kung ganun lamang kasalanan, siguro lahat tayo mabilis makapapasok sa langit. Ngunit ang mahalaga, sa taon-taon ng pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, sinasalamin natin ang katwiran ng Diyos. Sinasalamin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob, na pag-isihan ng ating mga kasalanan at ialay sa Kanya anumang kalugod-lugod sa Kanyang mga mata. Kung sa mga sandaling ito, minamahal ko mga kapatid, iniaalay ninyo sa pagsusunog ng mga lumang palaspas ang ating mga kasalanan. Ito'y sapat na upang pag-alayan ng Diyos ng katangi-tanging bagay. Katulad ng inihandog ni Abel sa Panginoon, sa Diyos Ama, doon sa unang pagbasa. Hindi ba't ito'y kinulugdan? Sapagkat ito ang pinakamagandang alay. Kung iaalay natin at ipasusunog din ang ating kahinaan, ang ating kakulangan at ating kasalanan, ito'y sapat na upang papurihan ang Diyos. Pangalawa pong napansin ko kanina, sabi ko sa mga altar servers, napakabango ng inyong kamanyang. Napakaganda ng sa pang-amoy ang inyong insenso. Mukhang mamahalin. At bagay nga sa inyong kora paroko, no? Hindi bibili ng mura-murahin si Father Godwin. Siyempre, mamahalin ang kanyang kamanyang insenso. Ang insenso ay sagisag ng halimuyak ng panalangin ni Jesus patungo sa paanan ng Ama natin sa langit. Katulad ng kanyang pag-aalay sa krus, para itong halimuyak na insenso na umaakyat sa tahanan ng Diyos at ito'y naging kalugod-lugod sa Ama. Gayon din ang bawat Eukaristiyang ating pinagdiriwang, lalo na't kung ito ay isang dakilang kapistahan o di kaya'y isang misa debosyon katulad ng ginagawa natin. Ang misa natin ay para bagang halimuyak na insenso na unti-unting umaalapaap hanggang sa makarating sa paanan ng ating Amang nasa langit. Siguro magandang tanungin ngayon sa ating sarili, ano ba ang handog ko sa Panginoon? Ano bang maiaalay ko sa Kanya sa misang ito? Mahalaga ba na ang bagay na iyon ay nakikita ng ating mga mata? Hindi. Ang mahalagay, ito'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya ibig sabihin, hindi lang material na bagay ang nagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos sa oras ng Eucharistia. Kapag tayo ay dumalo ng misa debosyon, kapag tayo nagpahayag ng ating pagbabalik loob ng ating pagsisisi, ito'y mga bagay na makapapangiti sa ating Panginoon sapagkat nais siyang tayo mabalik sa Kanya at umuwi muli sa Kanyang tahanan. Napapanahon ang ating misa debosyon sa gabing ito sapagkat bukas ng umaga, papasok tayo sa isang programa ng simbahan, programa na magdudulot sa atin ng panibagong buhay, isang daan upang tayo ay makabalik sa Diyos ang panahon ng Kwaresma. At ang 40 araw na darating ay panahon ng pag-aalay.
panahon ng paglalaan sa Diyos ng panahon, ng mabuting bagay, ng kawang gawa, upang tayo ay kalugdan ng Diyos. At sinimulan natin nga sa pagsusunog o sa pagsusunog ng mga lumang palaspas na siyang sumasagisag sa pagsusunog ng ating mga kasalanan. At sinundan pa natin ng isang misa debosyon na nakasisigurado tayo at nakatitiyak tayo na ang ating mga alay sa gabing ito ay para bagang halimuyak ng insenso na humihimpapawid at umaalap-aap upang makarating sa tahanan ng ating Amang nasa langit. Pero maraming itinuturo sa atin ang unang pagbasa ngayon. Ang aklat ng Sirak na nagtuturo sa atin paano nga ba mag-alay ng handog sa Panginoon. Ang dami niyang binanggit dito sa ating aklat ng Sirak. Unang-una po, ang isang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman natin ang Eucharistia ay isang dasal pasasalamat. Pero hindi natin may babalik sa Kanya anumang ibinigay niya sa atin at sa ating pamilya. Ang kaya lamang natin gawin ay tumanaw. Tingnan ang Kanyang kabutihang loob. Kalugdan ng Kanyang ginawa sa atin. Tumanaw tayo ng utang na loob sa Panginoon. At ito'y isang uri ng pagsamba. Ito'y isang paraan ng pasalamat. Tayo ba, lagi tayo may utang na loob sa Panginoon? Sa tuwing tayo'y lalapit sa Kanya sa altar? Sa pagdarasal natin, tayo ba'y nagpapasalamat muna sa Kanyang mga binigay bago tayo humingi ng kung anong bagay pa man? Sa ating buhay pang-araw-araw, ito ba'y sumasalamin sa katwiran ng Diyos? Ito ba'y sumasalamin sa ating pagtanaw ng utang na loob? Sapagkat ang taong mayroong pasalamat sa kanyang puso, walang hinanakit sa kanyang damdamin, ni walang galit na namumuo sa kanyang kapwa, at wala ring puot na naiiwan sa kanyang kalooban. Ganoon ang indikasyon ng isang taong marunong magpasalamat. Ganoon ang indikasyon ng isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, hindi nakikimkim ng anumang galit o puot sa kanyang puso, bagot siya'y punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pasalamat. Kaya't halimbawa, tinatanong niyo inyong sarili, ako ba, ang pag-aalay ko ba sa gabing ito ay kaaya-ay at kalugod-lugod sa Diyos? Tingnan mo kung puno ka ng pasalamat. Tingnan mong mabuti anong laman ng iyong puso. Kapag ang laman nito'y ang pagtanaw ng utang na loob, nakatitiyak kang kalugod-lugod ka ngayon sa harapan ng Diyos. Mangalawa po, minamahal ko mga kapatid, isa po sa mga paraan ng pasalamat sa Diyos ay ang kawang gawa, ang mabuting gawa, para bagang isang kawan na nagtutulungan, para bagang mga anak ng Diyos na nagmamalasakitan, mga pamayanan na nag-aabutan ng tulong, naghahatid ng biyaya ng Diyos sa isa't isa at hindi inaangkin ang biyaya ng Diyos. Ito ang paraan upang ikaw ay tunay na magpasalamat sa Panginoon kung ang iyong kamay ay laging nakaabot sa iyong kapwa-tao upang sumalamin ang katwiran ng Diyos, upang maisalamin sa pamagitan ng iyong kamay ang Kanyang kabutihang loob sa ating kawang gawa, sa ating paggawa ng mabuti. At hindi po ba, isa sa programa ng Kwaresmang paparating ay ang kawang gawa, yung paggawa ng mabuti, yung pagtingin sa mga pulubi, sa mga dukha, yung pagbibigay ng panahon sa mga walang-wala. Kung tinatanong natin ang ating sarili, ano kaya ang maiaalay ko sa misang ito? Bukod sa utang na loob, kawang gawa, hindi sa altar na ito, kundi sa altar ng mga taong naroon ang salamin ni Kristo. Kung nakikita ninyo ang mukha ni Jesus, sumasalamin ito sa mga dukha at inyong inabutan ng tulong, tunay nga na tayo ay pintakasi ng mahal na ina, ang salamin ng katwiran. Minamahal ko mga kapatid,
Marami pang mga paraan sinabi ang aklat Sirach. Pero ang pangatlo ay mas mabuti. Gumawa ng bagay na mabuti na mayroong kagalakan sa puso, na may ngiti sa inyong mga labi. Hindi ba't ito rin ang panawagan sa atin sa pagpasok ng Kwaresma? Kung mag-aayuno ka, huwag kang magmukhang mahirap, huwag kang maghirap-hirapan, maghilamos ka, ayusin mong sarili mo, present yourself as if you are okay. Minamahal ko mga kapatid, ganun din sa paggawa natin ng bagay na nasa pangalan ng Panginoon. Gawin natin ito na may kaaliwan, na may kagalakan. Ang makikita sana sa atin ay ang salamin ng mukha ni Jesus. Hindi ang mukha ng isang taong parang galing sa ibang lugar. Tingin na natin sa harapan ng ating mga siling salamin, kung sinasalamin ko ba ang buhay ni Jesus sa aking puso. Isang taong marunong magpasalamat sa pamagitan ng pagtanaw ng utang na loob. Isang taong nagpapasalamat sa kanyang kawang gawa at mabuting gawa. Isang taong nagpapasalamat na may ngiti sa kanyang labi. Ito ang mga ilang mga pamaraan upang tayo ay maging kalugod-lugod bilang handog na buhay sa Panginoon. Sa bandang huli, minamahal kong mga kaibigan, hindi naman natin dapat tanungin ano ang maaari kong ibigay sa altar. Ano ang pwede kong iabot? Hindi material na bagay ang hinihingi ng Diyos. Hingit niyang hinihingi sa atin ang iyong puso, ang iyong buhay, ang buhay na handog ng bawat isa sa atin. Handa po ba tayo sa mga bagay na ito? Handa ba tayo maging parang alay, isang humahalimuyak na parang insenso na nagiging kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Amen.